Okay, konting wrap up lang po tayo sa ating mga series of sermon nung last time. Bilisan lang natin. Ang bilis ng oras, 9:20. Okay, we are dealing with expectations versus reality. When we say expectations, ito yung mga ano ba yung gusto mo, ini-expect mo, yung what you are hoping for na mangyari sa mga bagay-bagay. But when we say reality, ito yung pag nandun na, nangyari ba talaga? At marami pong ganyang bagay. Marami ako sa inyong pinakitang picture last time na minsan ito yung expectation mo pero pag reality na ay parang taliwas. Diba? Yung mga goal mo sa iyong buhay, minsan may mga proyekto, minsan may mga ninanais tayo na mangyari, pero taliwas po sa realidad pag nandun na. And even in our daily life, sa ating pong buhay, meron tayong mga plano. We are full of expectations sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating pamilya, sa ating mga bagay na pinapangarap. Pero akala natin smooth lang yung buhay. Akala natin ganun lang ang lahat. Ngayon, maraming gagraduate. Iniisip natin, expectations natin, trabaho. Pero hindi pala, ang dami palang pagdadaanan. Hindi pala ganun kadaling magtrabaho. Hindi pala ganun kadaling maghanap. Mahirap palang ginagawa. And then iniisip natin, siguro expectations when you get married, everything will went well. Pero minsan may mga ups and downs, may mga expectations and reality. And how about this month? Ano ang in-expect natin sa buwan na ito? What are you expecting for yourself? Sa buwan ng April na lang, ano ang in-expect mo sa iyong pag-aaral? No? In-expect mo na maaaring ikaw ay mapapasama sa top, or maaaring magiging ganito, may mga award kang makukuha. But sometimes it didn't happen. What are your expectations sa inyong negosyo? Taglakas ba ngayon o taghina ba ngayon? Diba? Anong expectations nyo sa inyong family? Anong expectations nyo sa panahon ngayong Abril? So we have different expectations, and even in the Philippines, ngayong paparating po ang election, marami tayong mga expectations na sana ay may magbabago, sana ay matutupad ang mga pangako ng mga politiko, at marami po ang nag-expect ng magkaroon ng progress ang ating bayan. And even those politicians, minsan nakikita ko rin yung effort nila, naaawa din ako, nasabi ko sa dami ng tumatakbo, isa lang naman ang mananalo, paano yung mga hindi mananalo? Lahat naman nag-i-expect na mananalo. Nakikita ko rin naman yung mga nagbabahay-bahay, talagang sakripisyo, gumagastos, lahat yun, lahat ng kumakandidato ay may expectations. Pero ang realidad ay hindi po lahat mananalo. Because the reality bites that all of our expectation, or probably not all, but most of our expectations ay napakalaki ng probability na hindi po talaga nangyayari. And those times na maaring mga hindi po nangyayari yung ating expectation sa buhay, after we did everything and after we consulted to God, siguro po ay dun papasok yung tanggapin natin na maaring ito po yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. We should move on and probably ask for God's direction, what will be my expectations and reality. Now, thinking na tayo po ay may mga expectations na inaasahan sa kapwa-tao, may mga expectations tayong inaasahan sa ating sarili, sa gobyerno, sa bawat isa. Sa Diyos, may ine-expect din tayo na matapos kong maglingkod, matapos kong magtapat, we expect something from God. Pero dito po sa Ezekiel chapter 22, ay ipinakita rin ng Diyos. May expectations din ako para sa inyo. Lalo pang higit kung ikaw ay tinuturing na anak ko at mananampalataya, sabi dito, and I sought for a man among them that I should make up the hedge. Although ang context po nito ay sinasakop ang bansang Israel, ang kanilang lugar, kailangan nilang maglagay ng mga hedge or ng mga walls para naman ay yung gap, yung butas ay hindi makapasok. So nangangailangan siya ng mga kalalakihan, mga Israelita na ito yung in-expect ko na huwag niyong hayaang butas, huwag niyong hayaang may puwang ang ating bayan. And I sought for a man among them that they should make up the hedge. Pero sabi po doon, but I found none. Pero walang dumating, walang sumipot, walang nagpakita. This is what God expects, but in reality, hindi rin po na-frustrate din ang Panginoon. So, it means to say, na may mga bagay na inaasahan din ang Diyos para sa ating mga mananampalataya. Kung tayo po ay may mga expectations from God, gayon din po, pinag-aralan natin, ang Diyos may expectations din para sa atin. Unang-una,
God expects us to follow. Inaasahan ng Diyos na bilang isang mananampalataya, na matapos mo siyang tanggapin, ay hindi mo lamang siya tatanggapin, kundi simula sa araw na yon, ine-expect ng Diyos na ikaw ay susunod sa isang relasyon sa pagpapatuloy sa gawain ng Diyos. God expects us to follow. Na ikaw ay hindi lamang mananatili na sabihin mong ikaw ay Kristiyano, but God wants you to be a disciple. Matthew 16:24. Then Jesus said unto his disciple, it is Jesus Christ Himself who are expecting, na ang tinutukoy niya dito, na huwag kang manatili na sabihin mong Kristiyano ka, sapagkat God is far more interested for you on being a followers or disciples of Christ, not just merely being a Christian or accepting Him. Na sa oras na tanggapin mo ang Panginoon, ay the reason why you are still here, although heaven is waiting for you, because there are some things that you must follow in the works of the Lord. So, anuman po ang mga gawain ng Diyos, anuman po ang mga bagay na kung saan we can manifest and show our love to God, to follow Christ, inaasahan ng Diyos that we will follow Him, to be a disciple, and if any man will come after me. So napakahalaga po nun yung sa pagsunod sa Diyos na wala tayong pinakang malalim na motivation, kundi ang Diyos. Napaliwanag ko na, maaring ang motivation mo ay mga iba't ibang bagay, maaring we are motivated by company, we are motivated by our feelings, we are motivated by events, we are motivated by blessings. It's good, but it's not enough. Sapagkat those things, pwedeng mawala. Pag sumusunod ka lang sa Diyos because of feelings, hindi sa lahat ng pagkakataon, good or good mood or good feelings. Pag sumusunod ka lang sa Diyos because of company, not all the time they are there. Pag sumusunod ka lang sa Diyos because of blessings, not all the time we felt blessed. But sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you should come after me. Talagang ako yung pinakang dahilan sapagkat yung mga bagay na yon maaring pabago-bago, pero I am God, hindi ako nagbabago at hindi ako nawawala. But if you want to follow me, you should learn to deny yourself. Sapagkat alam ng Diyos yung tinatawag na along the way, maraming magiging kaagaw ang Panginoon sa iyong buhay. But when we say, you should learn to deny yourself, kailangan matutunan mo, kung gusto mo talagang makasunod sa Diyos, in every step, you should learn to deny yourself, you should learn to deny those excuses and put God first in your life. Alam ng Diyos yun na napakahirap na siya ang magiging una sa iyong buhay. And you should learn to deny yourself and take up His cross. It means submission. Take up His cross, it means bearing burdens. Katulad ng Panginoon, may pasan-pasan siyang mga problema, may pasan-pasan ang Diyos na cross sa ating buhay. God expects us na hindi exempted bilang Kristiyano. Papasan ka ng mga problema. Magkakaroon ka rin ng karamdaman, katulad ng iba. Hindi ka exempted dyan. Magkakaroon ka din minsan ng mga financial troubles, family problems. But you should bear the cross. Kailangan pasanin mo yan, that you should follow me. So God expects us to finish bearing the cross until God calls us home. So unang-una, God expects us to follow until when? Until we reach the final destiny. Just like Jesus Christ, what did in the cross? Kung tutuusin, pasan-pasan ng Diyos ang cross. Pwede namang nung nakakaisang kilometro na siya, ibato niya na ang cross at sabihin niyang, tama na, pagod na ako. But no, until He finished His mission, until He reached His destiny. Bilang mga mananampalataya, maaring nung tayo ay nag-uumpisa pa lamang, ang daling sumunod sa Diyos, nandun pa yung momentum natin. Napaka-excited natin, pero habang tumatagal, napapagod na rin tayo, nabe-burnout na rin tayo, may mga excuses na rin tayo. But God expects us to reach our destiny. God expects us to finish our course. Nanawa sa atin po, walang mananampalataya, bagamat hindi lahat nakatatapos, but for you, for us, God expects us to follow. Number 2, God expects us to grow. Kung talagang sumusunod ka sa Diyos, imposibleng wala kang natututunan mula sa Diyos. So God expects us to grow. Lumalago ka bilang mananampalataya. Nag-umpisa ka na maaring hungkag ang iyong kaalaman patungkol sa Diyos, pero unti-unti kang natututo. We should learn from God. 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes,
Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Newborn babes, nung bago pa lang po tayo, para tayong mga bata na naghahanap ng gatas upang tayo ay mag-grow. At sabi po dyan, ano po yung milk? The Word of God. Ibig sabihin, ang paglago ng isang mananampalataya ay talagang makukuha mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Not just by hearing, but meditating and applying the Word of God. May mga support. Pwedeng lumago ka sa pamamagitan ng mga fellowship. Pwede kang lumago sa pamamagitan ng mga sports, entertainment sa church na ginagawa natin, sa mga kabataan, mga programs. But it's not enough. The very best way for you to grow in the knowledge of Jesus Christ ay walang iba kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, simula nung tinanggap mo ang Diyos, hindi mo na maitatanggi sa iyong buhay na wala kang ibang gagawin kundi i-absorb ng i-absorb, makinig ng salita ng Diyos upang tayo ay lumago. But the problem is, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tayo ba ay lumalago? Probably there's a problem on how we receive and perceive the Word of God. Tulad nung analogy or yung kwento ng parable of the soil, hindi lahat good ground eh. Hindi lahat nakatanggap ng maayos so they don't grow. Pero sabi dito, newborn babes desire for the milk. Pagbago pa lamang, ay maaring ang iyong pinakikinggan ay mga soft. Ang iyong kinakain ay soft. Pero pag lumalago ka na, unti-unti natatanggap mo na yung mga mensahe na medyo minsan masakit, pero kailangan. Kaya nga sabi po doon sa Bible, sabi po ni Apostle Pablo, when I was a child, I spake like a child. I understand like a child. I thought like a child. But when I became a man, I put away childish things. So, unti-unti tayong lumalago. At sa ating paglago, ito po yung benefits ng isang mananampalataya na nakikita niya ang kanyang sarili, the way he understand things, the way he treat problems, and the way he take problems, that is part of growth. The way we follow Jesus Christ. So, unang bagay that God expects us to follow. Hindi natatapos sa pagtanggap, tapos na. Wherever God leads me, wherever the works of the Lord is expecting you to be there, God expects us to grow. Since lagi mo naman talagang sinusundan ng Diyos, and unti-unti may binabago sa iyo ang Diyos. So pangatlong bagay, and this we will end up, God expects us, marami kasing maraming mga word na pwede pang isunod dyan, okay, na karime. But God expects us to show. Okay. Show. Let your light so shine before men. God expects us to show the light, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Merong palabas showtime. Diba? Sa showtime, lahat ng mga pwede mong ipakitang talento, abilidad, isino-showcase natin dyan so that the world will know. Hindi man tayo makasali sa showtime, sa Facebook natin, meron tayong showtime. Yung mga gusto nating i-flex, mga stories, at nandito ako ngayon, di ba? Ito yung aking ginagawa. We want to show. And I think there's nothing wrong with it. Gusto mong makita, ipakita sa mundo na itong kinakain ko. Okay? Ito ang ginagawa ko, nandito ako ngayon. Okay? Kung talagang yan ang trip mo, wala tayong magagawa. Kung gusto mo talagang lahat ng galaw mo ay pinapakita mo, it's up to you. There's nothing wrong with it. Marami tayong gustong ipakita sa mundo. 'Di ba? Kaya nga minsan talagang naghahanap tayo ng ganap para meron naman tayong ma-show, ma-flex. Pero yun yung ine-expect ng tao sa atin na dapat meron ka rin. Pero ano ba yung gusto ng Diyos na makita sa atin? Kung ang tao nadadala natin sa, uy, ang sarap naman yung pinakita mo sa story mo na pagkain, uy, ang ganda naman yung habit na ginagawa mo ngayon. Sa tao yan eh. Pero sa Diyos, God is not interested with those things. Sa Diyos, ano yung gusto ng Diyos na ipakita mo sa Kanya?
God wants us to show. Unang-una, God expects us to show a good testimony. A good testimony. Gusto ng Diyos na ipakita mo sa Kanya at sa mundong ito ang isang magandang patotoo. Ye are the light of the world. But on neither do men light a candle, walang nagsisindi ng kandila tapos tatakluban, nilalagay sa candlestick, pinapailaw talaga yan. It giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men. Unang-una, God expects us to have a good testimony. Magandang patotoo. Yan ang gustong i-flex ng Diyos sa ating buhay. What is testimony? In a legal concept, a formal written or spoken statement, especially given oral or written on the court. Alam ni attorney, di ba, hinihinga testimonya, hingiin ang testimonya. Yung testimonya po, yun ay isang patotoo, either, okay, verbal, written, or sabihin natin by life. Okay? So, sa madaling salita, pag sinabi nating testimony, it is evidence or proof. Katibayan. Provided by the existence or appearance of something. So, God wants us, or God expects us to show our testimony, or when we say testimony, God expects us to show the evidence and proof of what? Gusto ng Diyos na ipakita mo sa mundong ito, yung ebidensya, yung katunayan na ano? Yung katunayan na anak ka ng Diyos. Yung katunayan or yung patotoo na binago ka ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Gustong ipakita ng Diyos na ipakita mo sa mundong ito kung ano yung pagbabago na ginawa sa iyo ni Kristo. And in 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God. Na kayo, na tayo, na dahil tayo ay laging nakikinabang, nakikinig ng salita ng Diyos, ano ba ang profit? Ano ba ang pakinabang natin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Nare-reproof tayo? Nawawarningan tayo? Nako-correct tayo? Binibigyan tayo ng instruction in righteousness? Sa madaling salita, the benefits of hearing the Word of God ay yung tinatawag ng tayo ay magkaroon ng paglago at pagbabago tungo sa isang magandang patotoo. So God expects us to have a good testimony. Ang magandang patotoo na inaasahan sa isang Kristiyano. Tandaan po natin na nung ikaw ay nakakilala sa Diyos, nagkaroon ka ng bagong identity. We are new with Christ. Nagkaroon tayo ng accountability na ang tao po ay tinitingnan ang ating patotoo, ang ating pambuhay. Ang magandang patotoo, sabi po dyan, ito ay hindi itinatago. Yung kandila daw po, sabi po sa kandila, neither do men light a candle and put it under a bushel. Nagsindi ka, tinakluban mo din, hindi wala din. Sabi doon hindi, ilalagay yan sa candlestick upang magliwanag. So ang magandang patotoo, hindi ito tinatago, ito'y inihahayag, ito'y pinararamdam at dapat nararamdaman ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, ng ating kapamilya, ng ating katrabaho, yung buhay na binago ni Kristo. Ye are the light of the world, liwanag. Pag nakikita po ba tayo ng ating mga mahal sa buhay, medyo gumagaan o nagliliwanag ang kanilang buhay o paningin? O baka minsan pag nakikita tayo, nagdidilim ang paningin sa atin. Di ba? Sabi ng Panginoon, dapat merong kakaibang vibrance na dating ang isang mananampalataya na magaan, sapagkat ang patotoo nito ay magaan at maliwanag ang kanyang buhay. Ang magandang patotoo ay inihahayag. Sa kabaligtaran, ang hindi magandang patotoo, yun ang dapat tinatago. Yun yung dapat nasa bushel, yun yung dapat tinatakluban sapagkat hindi magandang patotoo. Lahat tayo may mga weaknesses din kahit papaano. Pero kung alam natin na ang patotoo natin ay hindi maganda,
Listen to this. At makasisira sa identity ng Panginoon at ng Iglesia, yun ang magandang itinatago. Talagang mahirap nating i-overcome. Itago mo nila. Ang problema minsan, kung ano yung hindi magandang patotoo, yun ang binibida nyo. Yun ang ipinapakita natin sa mundo, na parang proud pa tayo. Na parang hindi tayo nag-aalinlangan na makita ng mundo na itong bagay na ito na hindi magandang patotoo ay meron pa rin ako. Sabi ng Bible yung masama, itago mo yun. Bilang Kristiyano, dapat kung meron man tayong mga bagay na hindi pa natin talaga tuluyang maalis at may suko sa Panginoon, hindi mo man maalis, wag naman nating ibandera sa kalsada, wag naman nating ibandera sa lahat. Itago mo yan. Ngayon, kung ano yung magandang ginawa sa ng Diyos, yan ang ibungad mo sapagkat ang liwanag ang pinapakita, hindi ang kadilingan. Ye must be the light. Beside from you, is there someone who will testify na nung ikaw ay nakilala, na nung tinanggap mo ang Diyos at ikaw ay napunta sa iglesia, nagkaroon ka ng pagbabago? Anong klaseng liwanag meron tayo? Sabi nga yung vibrance, yung when the world look at you, they may feel Jesus, they may see Jesus. Mararamdaman nilang anak ng Diyos ito because of your testimony. Kaya nga sabi po natin, mga kapatid, mahirap Minsan, ang taas din naman na expectation sa atin, na, oy, Kristiyano na yan, di ba? Ganito na yan, ganito. Medyo mahirap That is part of accountability. But always remember na meron tayong patotoo na dinadala at yun ay patotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Na ikaw ay napasakop kay Kristo. Kaya bilang isang mananampalataya, napakaganda na makitaan tayo. God expects us to show a good testimony sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Nakakalungkot yung nangyaring road rage, sa Antipolo ba yun? Konting gitgitan lang. Mag-ama pa naman pala yun, di ba? Tapos yung nambaril, ang tinamaan pa anak niya rin, talagang, mga simpleng lang yun Di ba? Iba tayong iba ang pasensya ng mananampalataya. Iba tayong makipaglaban, iba tayong makipagbuno sa mundong ito. Diba? Baka mamaya yung ating patotoo sa kalsada diba? Tayo pa ang nangunguna-nguna dyan sa mga kalsada na talagang kung busina, kung makaganyan. Diba? Makikita mo, sigaw ng sigaw, busina ng busina. Tapos na nag-overtake sa'yo, nakalagay sa likod, Jesus saves. Okay. Wala Wala din. Dagdag pasensya tayo. Alang-alang sa patotoo. Alang-alang sa patotoo. Bilang Kristiyano, iba tayo ng paraan ng pakikipaglaban, iba tayo ng inaasahan na higit ang ating pasensya, higit ang ating pagdadala ng mga problema, higit ang ating pagtitimpi, sapagkat meron tayong patotoong isinasaalang-alang. What will you expect? Ang mga tao, hindi man sila nakakarating ng church, ang mga tao, hindi man sila nakakabasa ng Biblia na katulad mo, pero kayo ang binabasa ng tao. Nagre-reflect kung ano ang meron sa church at ano ang pinapakinggan nyo at binabasa nyo sa inyong buhay. Kung makikita ng mga tao sa labas na wala namang nagbabago, how will you dare to challenge them to accept Christ and to hear the Word of God kung parehas lang kayo, and the worst thing, minsan mas worse pa tayo. Diba? Kaya makikita nyo yan. How do you deal sa inyong tahanan? Diba? Paano kang makipag-deal sa iyong mga kapwa? Paano kang makipag-deal sa iyong mga kapamilya, sa iyong mga relatives? Pag may mga tampu-tampuhan sila, ganun ka rin ba? Pag mga galit sila, galit ka rin ba? Pag nagchichismisan na sila, nakikichismis ka rin ba? Pag nangongopya sila, nangongopya ka na rin ba? Pag gumagawa sila ito, let's make a difference. Kasi po kung wala rin naman palang pagbabago, para saan pang dapat nilang tanggapin si Kristo? Para saan pang dapat silang makinig ng salita ng Diyos? Kaya alam nyo, minsan, hindi man tayo marunong mag-soul winning, pero ang buhay nyo ay isang pinakang magandang patotoo upang mag-akay ng kaluluwa. Mabigat ang accountability ng isang Kristiyano. Yung magandang patotoo na dapat nag-uumpisa sa tahanan nyo. Kung ikaw ay isang ama, ano kaya ang sasabihin sa iyo ng iyong anak?
Kasi hindi lahat ng anak maganda ang sasabihin sa kanyang tatay. Hindi lahat ng anak maganda ang sasabihin sa kanyang nanay. Naku, yung nanay ko, lagi na lamang nasa bingguhan, lagi na lamang nagmura, lagi na lamang. Hindi ganun. Kung ikaw ay isang magulang, ano ang patotoo mo sa iyong anak? Kung ikaw naman ay isang anak, ano ang patotoo mo sa iyong magulang at kapatid? Kasi yun ang pinakang core eh. Pwedeng maganda ang patotoo mo sa school, pero pagdating sa bahay talagang medyan, yan ang struggle natin. Ano ang patotoo mo bilang kapitbahay? Naku, ang hirap niyan. Kasi sa totoo lang, bukod sa pamilya, ang pangalawang pinakang long relationship na makakasama mo, kapitbahay. Ang hirap niyan. Ang hirap magtimpi. Di ba? Mga simpleng bagay lang ba? Di ba? Yung tapat ng bahay mo isasampayan. Di ba? Yung mga ganun lang, mga simple lang. Di ba? Abay, pininturahan ko pa, pinakaganda-ganda ko pa, tapos sasampayan. Yung mga simpleng bagay lang. Paparkingan, minsan may maingay na kapitbahay, di nagpapatulog, di ba? Ay, how will you react? Kamusta ang iyong patotoo? Anong sasabihin sa iyo ng classmate mo? Di ba? Pag si Aldrin, na-meet ko mga classmate. Classmate mo pala si Aldrin. Kamusta si Aldrin? Kamusta si Sunshine? Anong patotoo kaya meron sa paaralan? Anong patotoo kaya meron sa kapatid? We should have a good testimony. Bagamat mabigat yung pananagutang yun, pero yun yung paraan upang ipakita. God wants us to show our testimony. Madami tayong pineflex, wala yan. Pero kung ang Diyos naman ang hihintay nating mag-like, di ba every time na nagpe-flex tayo sa Facebook, naghihintay tayo ng like, naghihintay tayo ng, uy, meron kayong pumindot. Pero kung gusto mo ang Diyos ang mag-like sa buhay mo, God wants or expects us to show a good testimony. Mahirap, pero pag sumikapan po natin. God expects us to show a preserved integrity. Magkalapit lang naman to eh. Testimony at integrity. Matthew chapter 5 verse 1, Ye are the salt of the earth. Para daw po tayong mga asin. But if the salt have lost his savor, pag wala na yung alat, wala na yung tapang, anong gagawin pa doon? Wala nang silbi. It is thenceforth good for nothing at mabuti pa na ilapag na lamang dyan at tapakapakan. Inihalin tulad tayo ng Panginoon sa asin. Ang asin ay preservative. Ibig sabihin, kung meron mang nabubulo, kung meron mang hindi tama, ito yung nagtatama, preservative. Kung meron mang walang gumagawa, kung meron mang may natitira, it should be the salt upang may matira, preserve integrity. God expects us to preserve our integrity. Ano ba yung integrity? When we say integrity, it is the quality of being honest and having strong moral principles and uprightness. Pag sinabi nating integridad, it is the state of being whole and undivided with firm convictions and decision. He is known to be a man of integrity. Para mas malinaw po, integrity. Halos kadikit lang naman ang testimony. Pag sinabing integrity, siguro medyo mas makakarelate tayo. Ito yung iyong kabuuan ng pagkakakilanlan or pagkatao. Ang problema bilang Kristiyano, hindi lang ang kinukonsider natin yung ating pagkatao, kundi yung ating pagiging Kristiyano. Kaya kung yung mga hindi mananampalataya bilang tao may integridad, may pangalang hinahawakan, may pangalang iniingatan, how much more bilang isang Kristiyano, God expects us to have a more preserved integrity. Kung yung mga tao may moral at spiritual standards, mas lalo bilang mga isang Kristiyano. Now, balikan natin yung meaning. The quality of being honest. Pagiging matapat. God expects us to have integrity pagdating sa pagiging matapat. Mahirap mahanap yan. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng isang matapat. Pero sabi nga ng Matthew chapter 5, Ye are the salt. Kung wala na, kayo yung preserve. Kayo yung dapat natitirang matapat. Kayo yung natitirang honest, even in simple things. Dapat kinakikitaan ng isang katapatan ang isang mananampalataya. Tapat, pangalawa, the state of being whole and undivided.
Hindi lang tapat, kailangan firm. Kailangan may isang salita. Kailangan ng isang Kristiyano, kilala ka bilang matapat. Ano man yan, pinagkatiwalaan ka sa iyong bagay-bagay, sa trabaho, sa pag-aaral, sa church. Pangalawa, kung ikaw ay may integrity, the state of being whole and undivided, hindi pa bago-bago ang isip, may isang salita, maaasahan. Undivided. Naalala ko, nitong nakaraan, no? Naghahanap kami ng kasambahay. Okay, wala na yung isa naming kasambahay si Tin, pero graceful exit naman, magandang exit. Sa mga nagtatrabaho, lagi nyong imit yung graceful exit, tinuturo natin yan. Ano yung graceful exit? Kung aalis kayo, siguraduhin yung magandang pag-alis. Yung kayo ay pinanghihinayangan, hindi yung tinatadyakan. Okay? Trabaho man yan, yung talag, nako, mawawala na. Nakakalungkot yung ganun, pinanghihinayangan. Yung talagang mararamdaman mo yung value mo. Talagang kailangan Ang hirap din po kasing makahanap ng mga kasama sa bahay, sa buhay, na talagang una, mapagkakatiwalaan, maayos, ganito. Ang hirap, no? Naalala ko lang, naghahanap ako ng kasambahay. Usually, referral ang gusto ko Okay, kasi kilala na ganito. Pero pag walang-wala talaga alam naman niya, mga kalapan na job hiring, kalapan buy and sell. Kaya lang, hirap nung gano'n, suntok sa buwan yung gano'n. Hindi mo kilala ganito. Diba? So, post-post, looking for ganito. Diba? Integrity ang pinag-uusapan dyan. Hindi mo matutukoy lahat, pero at least marunong kang mag-assess ng integrity. Diba? Maraming PM, ang haba. Diba? May mag-PPM agad sa akin. Ang unang tanong, Sir, kailan po ang holiday at magkano ang sweldo? Wala pang, hindi pa kisimula, holiday na agad. Yung ang day off pala, kailan ang day off at magkano ang sweldo? Okay, paliwanag. Meron naman mga nag-a-apply, Attorney Earl, nakalak na nga ang profile fake pa, si Naruto. Sino makikita ko dito? Sino itong interviewin kong ito? Okay, si Naruto. Paano nga naman mag-a-apply ito? Anong integridad na makukuha ko dito? Meron naman, open nga ang profile, makikita mo naman, di ba? Ang mga post, di ba? Kung hindi ka babae pa naman, laging nasa inuman, mga ganto-ganto. Sabi ko, parang mahirap. Meron naman, ang mga post, puro mga hanas sa buhay, parang galit ata sa mundo. Parang araw-araw na lang galit. Naku po, baka ito'y laging galit. Ang tawag doon, testimony integrity. Kaya kung ano yung mga nakikita sa inyong buhay, sa post, integrity nyo yan. Diba? Honesty in one word. Meron akong nakitang maayos-ayos, taga Bulalakaw. Medyo maayos na, ang haba ng usapan. Sabi ko, Neng, ano lang, at video call na lang tayo para ano rin. Kasi nga, ang picture mo ay si Naruto. Gusto kong makita kung sino ka talaga. Okay. Okay na, nagpadala na ako ng pamasahe. Diba? Expect ko darating na. Maya-maya, kinabukasan nag-message, hindi na po pala, hindi ako pinayagan. Binalik naman yung pamasahe. Sabi ko, Eric, tinapos ko na yung trend kumbaga, dapat meron na ako, pero wala. Walang one word. Meron naman panibago, nag-apply, may edad. Wala namang problema sa akin kahit may edad, basta nakakakilos pa. Basta't matapat, may integrity. Pinapunta ko na dito. Nung isang araw, nung Wednesday, binigyan ko agad, ginicash ko agad ng pamasahe, punta, taga-bayanan. Binigyan ko 200, bayanan lang naman yun, magkano lang pamasahe doon. Mga 50, binigyan ko 200. Ayos na lahat, linibot ko na dito, pinakilala ko na, ganyan-ganyan. Balik ka na lang ng Sabado kasi yun talaga yung day na alternative. Ito, another 200. Okay. Hindi ayos na, talagang ano na. Maya-maya nag-text. Sabi ko, Sir, pwede po bang bumali ng 2,000? Wala lang may iwan dito. Pwede naman. Kasi wala nga. Kaya lang sabi ko, pwede, pag nandito ka na sa bahay. Ang hirap naman ang dami ko nang rini-release, wala ka pang natatrabaho. Pagdating mo dito, bibigyan kita para may paipadala. Siyempre, mahirap din. Nangyari na rin sa amin dati. Ang nakapagpadala ng advance, hindi naman sumipot. Diba? Ngayon, ganun po ba? Nung Sabado, hinihintay ko. Sabi ko, darating ka pa ba para alam ko kung hindi, ay hindi na po muna at wala akong pamasahe. Anong wala? 400 na ang binigay ko. Tsaka hindi na ako pinapayagan na aking mister. Hindi na daw pinapayagan, pero nakita ko doon sa Kalapan job hiring, may bagong post, nagtatanong, interested sa ang lugar. Aba? Sinungaling. Diba? Walang integrity.
Kaya sabi ko, may mga taong, kaya simpleng bagay lang, hindi mo pagkakatiw. Kaya may mga taong hanggang doon na lang talagang pag-asenso. Kasi yung integrity, mahalaga yun. Kaya sabi niya, siya mo, sir, baka next week po. Sabi ko, hindi na. Okay, bakit? Hindi, nakita ko yung integrity, hindi pumasa sa integrity. Okay, walang one word, hindi honest. Simple lang naman eh. Kahit nga may edad, tinatanggap. Kahit nga walang ngipin eh. Walang ngipin. Sabi ni Teacher Jenny, mapili rin si Yapa, baka hindi sumama. Sabi ko, ayos lang yun. Basta't ang tao may integridad, walang problema. Pero pagka, diba? Simple lang yun. Yung pagkatao mo ba, tinatanong ko ngayon, sabi ko, paano yung pinadala ko? Hindi na sumagot. Sabi ko, sige, iyo na yan. Sa halagang 400. Nalala ko si Pastor Weng dati, kalaro ko sa table tennis. Elementary, varsity na ako nung table tennis nung elementary pa lang. Wala makakatalo sa akin dyan. Linabanan ako ng Coke. Pag natalo kita, E-boy, Coke, ang daming nanonood. Abay, tinalo ako, hindi ako makapaniwala. Talagang wala akong pera kasi alam kong hindi ako tatalunin ito. Kinakantsawan na kami, uy, Coke, wala talaga, ayoko. Alam niyo, sabi sa akin ni Pastor Weng, para sa halagang 50, ipagpapalit mo ang iyong pangalan at pagkatao. Talagang tumatak sa akin yun. Kumbaga, integrity. Diba? Huwag kang papasira. Yung pangalan mo, kailangan maganda ang iyong patotoo. So bilang isang mananampalataya, yung integrity, honesty. Dapat makita tayo. God wants us to show our integrity sa inyong mga trabaho. Yung bang pag binanggit ang inyong pangalan ay medyo reliable yan. May isang salita yan. Pag sinabi niyan darating, darating yan. Pag sinabi niyang pupunta, pupunta yan. May isang salita, maaasahan. Marami sa atin, nakikilala na ng iba. Naku, wag mo expect yan. Bakit? Hindi yan reliable, walang integrity. Diba? Dapat marunong kayong tumupad sa usapan. Dapat tapat kayo sa inyong trabaho, sa inyong gawain. Reliable with integrity. Diba? Nangyayari yan. Diba? Sa inyong school, are you a man of integrity? Na pag sinabing si Kaiser kasama natin, okay yan. Diba? May integrity yan. Diba? Darating yan. May isang salita yan. Even sa church, napapractice din minsan yung integrity. Diba? Pagka kayo ay nag-confirm na darating, darating kayo. Hello? Naku po. Minsan natatandaan ko na yung laging nagko-confirm pero walang integrity. Diba? Kailangan meron kayong one word na talagang pagka kayo nagsalita, aasahan ng mga taong yun, nako, gagawin yan. May integridad yung taong yan. A man of integrity. Let your yea be yea and be nay a nay, sabi ng Panginoon. Kung oo, kung hindi, hindi. So yung integrity, hindi lamang po pinag-uusapan din yung honesty, hindi lang doon pinag-uusapan yung undivided decision, yung pabago-bago ng isip. Pinag-uusapan din doon yung with firm conviction. Malalim na pinanghahawakan niya yung prinsipyo, morality and spirituality. Yung prinsipyo niya, hindi basta-basta na shake or natitinag. Na pag ito yung kanyang pinaninindigan, ito yung kanyang pinanghahawakan, hindi basta-basta nababali or naibebenta. Principle. Pagdating sa church, ang tawag natin dyan, conviction. God expects us to show our conviction. Na darating yung time na maaring ikaw ay mamamangka, haharap sa dalawang daanan, dalawang ilog, at kailangan mong mamili. Pero alam mo yung conviction, alam mo yung nararapat, alam mo yung tama sa harapan ng Panginoon. Dapat tayo yung Kristiyano na alam kung saan yung ating lalakaran sapagkat meron tayong integrity or conviction. Hindi yung kahit saan tayo dalhin, sunod lang tayo ng sunod. Mga kabataan, alam nyo yung bawal sa atin, sa paaralan, sa ating ginagawa. Alam niyo yung may hangganan ng ating pagsunod sa ating trabaho, sa ating ginagawa, sa relasyon, sa anumang mga bagay. Meron tayong tinatawag na conviction. At yung conviction na yun, it should be firm and it should be bold para masabi natin tayo ay may integrity. Dapat alam natin at kaya natin tindigan
yung alam nating prinsipyo na ating natutunan. So number 3, God expects us to have a strong stability. Strong stability. Ephesians chapter 6. Basahin po natin, buksan niyo ang inyong Bible. Ephesians chapter 6. Okay, bukas muna. Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Naku, ang nipis niyang Ephesians. Pag hindi kayo nagbabasa ng Bible, bukas niyo pa makikita yan. Pag hindi kayo sanay magbukas ng Bible. Ephesians, Galatians, Ephesians, chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers in darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. God expects us to show a strong stability. Gusto ng Diyos na ipakita natin sa mundong ito kung papaanong ang isang mananampalataya ay humaharap sa mga hamon ng buhay. Why? Sabi dito, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi dito, for we will wrestle not against flesh. Ang kalaban natin, hindi lang talaga yung physical na gutom, hindi lamang yung tao, hindi lamang. Ang kalaban natin ay rulers of the darkness against spiritual wickedness in high places. Alam ng Diyos na tayo ay sasabak sa mga pagsubok at problema ng buhay na hatid ng rulers of darkness. At sa mga panahong yon, anong inaasahan ng Diyos? Na sa panahong tayo ay liniliglig ng dyablo. God expects us, on verse 16, to let our light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Na sa panahon ng ating mga problema, sa panahon na tayo ay liniliglig, God expects us to show our strong stability, na ito rin yung pagkakataon na ipakita natin sa mundong ito papaano humarap ng hamon ang isang Kristiyano na natutunang mag-follow, mag-grow, at mag-show sa ating harapan or sa ating Panginoon. Na kung papaanong ang iba ay sumusuko na, papaano ang isang Kristiyano ay lumalaban pa? Let your light so shine before men, that they may see your good works. Nang makita nila, papaano ba ang laban ng isang mananampalataya at sa iyong buhay, mabibigyan ng glory or mabibigyan ng parangal ang Panginoon na maituturo mo na bakit ka pa nakatatayo sa panahon na maaring ikaw ay wala, ikaw ay may karamdaman, ikaw ay may mga pagsubok sa buhay. Wala kang ibang maituturo, kundi ito ay dahil sa Panginoon. At kung dahil lang sa Panginoon, mula sa pagsubok na iyong buhay, ang Panginoon ay naitataas. Na masasabi nila, iba nga rin pala pag Kristiyano na. May mga patotoo kang maririnig, siguro nung ako hindi Kristiyano, ay talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Siguro talagang gumibap na ako, siguro. Pero dahil ako'y Kristiyano na, natutunan kong mas maging matibay at lumaban sa buhay. Stability. Sabi ko nga what's the difference? Anong difference na ikaw nakafollow kay Jesus Christ, tinanggap mo siya, sumusunod ka sa Kanya, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nag-go-grow ka, anong pinagkaiba kung pagdating ng problema, mas matibay sila kaysa sa'yo? Pagdating sa show, ini-expect ng Panginoon kahit pa paano, teka lang anak. Di ba, nakikinig ka ng salita ng Diyos? Kung talagang pinakinggan mo at pinangahawakan mo yung mga pangako ng Diyos, pagdating ng problema, mas matibay ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang silbi ang ating pakikinig ng salita ng Diyos kung hindi natin pinakikinabangan. And most of the time, pakikinabangan natin yung salita ng Diyos in the wiles of the devil or in the attack of the devil. Doon magagamit, doon masusubok, kung talagang kayo ay lumago. When the devil attacks us, it is an opportunity, just like Job. Kaya malakas ang loob ng Panginoon na si Job. Subukin ng dyablo
Because it is an opportunity for Christ na mula kay Job, alam ko maipapanalo niya yan, at pag nanalo yan, mapaparangalan, maitataas, kakaiba kasi ang Diyos ni Job. Sabi po ni Apostol Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course. I have fought a good fight. Marami tayong laban ng buhay eh. Iba-iba. Hindi ko lang alam. Dahil ba sa teknolohiya, dahil ba sa mundong mabilis, dahil ba sa ating bansa, parang talagang nandito tayo sa mundong, ang iksi lang yung ang iksi lang yung kapahingahan, ang iksi lang yung panahon na talagang may moment na masasaya. Parang sa mga napakikinggan mo pa lang at nangyayari araw-araw, talagang laging laban eh. Parang laging laban ng buhay. Pero sa laban na yan, kung tayo man ay nakikipaglaban ngayon sa dyablo, magkaharap ang dyablo at ang Panginoon. Pareha silang merong pambato. Tayo ang pambato ng Panginoon. Ang dyablo may pambato ring problema. Binibigyan ba natin ng magandang laban? Nagpapakita ba tayo sa Diyos na, Lord, ang hirap pero I will fight a good fight. Lalabanan ko ito. Lord, dapa na ako pero babangon ako. Hindi ako basta-basta papatinag dito. Alam ko mahirap pero Lord, susubukan ko sa biyaya mo. God expects us to show our stability in times of problem. O halimbawa, magkaharap ang Diyos at saka si Satanas. Si Satanas, ito ang papadala ko. Problema, sinong pambato mo ngayon? Diba? Sino ipapadala mo? Papadala ko si kapatid na John Diaz. Sige, testing natin. Ay, unang salpukan pa lang taob na si John, di na bumangon. Diba? Laban ng konti. Laban. Ipakita mo, bigyan mo ng magandang laban ng Diyos. Si Job, first time, second time, iba-iba ang ginamit, pero pinakita niya. Even Apostle Paul, sabi niya Apostle Paul, alam niyo, matatapos na yung buhay ko, pero ito lang masasabi ko, simula nang tumagap ko sa Panginoon, in fact, mas dumami ang mga pagsubok, pero I fought a good fight. Duguan ako, sugatan ako, napaluhod ako ng dyablo, but I fought a good fight. I finished my course. Strong is stability. God expects us to show a strong. I'm not saying na hindi ka iiyak. Hindi ko sinabi na hindi ka malulungkot. Pero bilang Kristiyano, wala tayong magagawa kundi lumaban ng lumaban sa buhay. Sapagkat kung yung mga hindi mananampalataya, nakikita mo, nagkakaroon pa ng pag-asa. Kung ikaw ay mananampalataya at alam mong may Diyos, hindi ka nawawala ng pag-asa. Bagamat walang-wala ka na. Sa totoo lang, hindi mo na alam kung papaano pag-uusapan, finances. Are you been there? Health? Family problems? Wala na eh. Yun nga po yun eh. Balik nga, yung mga panahong wala ka nang magagawa, yun yung pagkakataon na sa bandang huli, Diyos ang ituturo mo. Na dahilan, bakit nakatayo ka pa, yun ang gusto ng Diyos. At pag wala ka nang maituro, kundi ang Diyos lamang, that they may glorify back. Let your light so shine before me, back. That they may glorify your Father which is in heaven. Alam niyo yung inyong mga patotoo, yung inyong mga pagsubok, pag natapos niyo yan, your trash will be your treasure. Your mess will be your message. Dala mo yan eh. Na pag may dumating din ng ganyang pagsubok, ay alam nyo, nawalan din kami ng mahal sa buhay, talaga ang bigat. Pero unti-unti, meron kang patotoo. Meron kang something that you will encourage others because of your strong stability. Alam ko po, mahirap, iba-iba man. Mga pinagdadaanan tayo ngayon, marami siguro finances, talagang pag nakakarinig ako, alam nyo, naantig din tayo no? Talagang pag problema, nating sarili na nakikerry natin, pero pagka yung iba, kasi mini-measure up ko din yung stability, gano'n kaya katatag ito, kaya nito. Okay, kaya ang pinapanalangin ko lang, sana Lord, ang tungkulin lang namin ay mangaral, sana mag-benefits, sana tumatag. Marami talagang hirap financially. Mga karamdaman, di ba? Nagpe-pray natin, Sister Lenny, alam nyo naman, tuhod, for operation pa nga. Di ba? Ano yan?
i-distort ka niyan. Ano pang magagawa nito? Ano pang mangyayari nito? Diba? Maaring sa iba sa inyo sa trabaho. O maaring may mga linilihim kayong problema na hindi nyo masabi sa inyong mga magulang at sa inyong mga asawa. Ang tagal nyong dinadala. Iba, trabaho. Ang bigat ng laban. Mabigat ang laban. Pero anong laban natin? Ang laban na lang natin kung ang iyong strong stability, ang laban na lang natin kung ang iyong pundasyon, kung nakatungtong ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, He is a refuge. He is a rock. Matthew 7:24, therefore whosoever heareth these things saying of mine, I will liken unto him a wise man, which built his house upon the rock. Ang Diyos ay solid foundation, matatag. Stability, kung stability ang pag-uusapan. Kita niyo yung mga nakaraan na lindol? Sa titibay na naman ngayon, pero nayanig pa rin. Pag ang sinasandalan mo, pag ang tinutungtungan mo, upang ikaw ay maging kumpiyansa sa mundong ito, ay yung iyong sarili, manayayanig ka nagkakasakit ka. Pag ang tinutungtungan mo ay yung iyong trabaho, biglang nagbabago, pwede kang mawala, pwedeng mabankrupt. Pag ang tinutungtungan mo ay gobyerno, minsan hindi rin. May mga pagkakataon na nagkukulang. Lahat yan, shakeable Pero sabi diyan, kung ang pundasyon mo, Diyos, ang Diyos hindi matitinag. He is unshakable. Pwedeng ikaw, guhong-guho ka na. Pwedeng ikaw, nakadapa ka na, pero itong pundasyong ito, hindi ito natitinag. Kaya mga kapatid, yung ating patotoo, kung papaanong naharap at nalusutan natin ang mga problema sa buhay, ay isang magiging hamon din sa iba. Nawa ang buhay natin ay maging patotoo na kung papaanong tayo ay nakipaglaban sa buhay. And I could say, lagi kong sinasabi, isa sa pinakang malaking benefits, linggo-linggo, naririto tayo for the Word of God, isa sa pinakang malaking benefits ng Word of God, ay yung hindi mo lang siya natutunang pakinggan, natutunan mo ng panghawakan sa buhay mo yung mga pangako ng Diyos. Those powerful verses, pag tumatak sa sarili mo at pinaninindigan mo, pinangahawakan mo, those are the benefits of the Word of God. Kaya nawa, makinabang tayo sa salita ng Diyos. God wants us to show our strong stability, pagiging matatag. Hindi yung Kristiyano ka, ang laman ng Facebook mo, puro hanas. Puro kalungkutan. Ang daming ganyan Kristiyano na pero ang daming negative thoughts. Yung iba, hindi sa Facebook, sa Instagram. Kristiyano ka. When the world look at us, titingnan din naman nila, paano ang laban mo sa buhay? Hindi naman sa dinadaya natin sila, ang papakita lang natin ay magaganda, pero iba tayong magdala. Sapagkat ang problema natin, hindi natin binabato kung saan-saan, sa Diyos natin binabato ang problema natin. In fact, those people who read your comments and notes and phrases, they don't care about your problems. Ang matindi pa nun, yung nag-post ka ng hugot, ng sama ng loob, walang nag-like, hindi lalo ka nagalit. Walang nag-comment, minsan naghahanap ka ng kakampi dun Naku, walang pumansin, nadagdagan ka pa ng konsumisyon ngayon. Ano bang may tutulong nun? Lumapit ka sa Panginoon, manap ka ng prayer partner na pwede mong pag-anuhan. Sana iba na. Diba? Yung mga hugot nyo sa kapitbahay, huwag nyo nang i-post sa Facebook. Marami pa akong nakikitang ganyan. Yung mga galit sa katrabaho. Kristiyano ka na. God expects us to show good testimony, integrity, and stability sa ating pambuhay. Kaya mga kapatid, we are in a world na kung saan naghahanap tayo we want to showcase everything to the world and we expect like. But how about to God? Ano yung expectation ng Diyos sa ating buhay? Na hinihiling mo naman na sana at this time magustuhan ng Diyos yung aking ginagawang buhay. God expects us to follow, God expects us to grow, and God expects us to show. And in all of that, magagawa lang natin sa biyaya ng Panginoon as we continue to strive for this year, 2025.